Pakikipag-ugnayan sa mga health sector ang susi ni Mayor Vico Sotto. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa bansa ngayong araw po yan ng Sabado, June 7. Pero bago natin umpisahan yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share na din po para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, talagang pinapahanga tayo ng butihing Mayor Vico Sotto kung paano nito i-handle or paano nito pamunuan ang kanyang lungsod na nasasakupan. Tila walang pagod sa pagbibigay serbisyo ang ama ng lungsod ng Pasig. Mapaaraw man, mapagabi, umulan, umaraw at kahit masama ang pakiramdam ay talagang tutok or tinututukan nito ang kanyang nasasakupan para sa ikagaganda at ikabubuti nito. Tunay na masasabi nating public servant na ang puso ay para sa tao. Kung kaya di lang ang inyong lingkod po ang nangangarap na sana di lang Pasigueño ang pagsilbihan nito kundi ang lahat ng Pilipino or ang ating bansa. Anyways, upon checking sa Facebook post nito ay tila not directly mga kaparokya, hindi po direkta pero pinapakita nito kung paano makipag-ugnayan ang isang leader sa mga health sector or health expert sa kanyang nasasakupang lungsod. So basahin po natin ang post ni Mayor Vico Sotto sa kanyang Facebook or social media account. Inspection and updating meeting on the ongoing upgrading and renovation of the Pasig Hope Medical Center or formerly Child's Hope. Good progress. Hospital staff work for conversion. Rationalization of hospital HR, construction at 30% completion, 6th floor and RD level but with delays. The contractor has been given a second notice for negative slippage. This project will help declog PCGH and provide better healthcare services. Hashtag Pasig City, hashtag Child's Hope, hashtag Pasig Hope. So yun nga mga kaparokya, tila pinapakita ng butihing mayor that you don't need to build a new hospital. Hindi kailangan gumastos ng malaki para magpatayo or magpagawa ng bagong hospital. Kasi para sa akin, may bago kang hospital, maganda nga ito kung wala namang gamot na maibibigay sa mga tao, sa mga pasyente. May bago kang hospital kung galing naman po sa utang ang pinapagawa nito. Kumbaga, makakadagdag lang po sa pasanin ng mga mamamayan mo. I think Mayor Vico Sotto did the wisest way or yung pinaka-practical na paraan para lumawak ang pampublikong hospital sa lungsod na kanyang pinaglilingkuran. Kumbaga, instead of putting a new one, ay kinonvert po nito ang isang private hospital into a public hospital. And example nga po dyan mga kaparokya ay ang Pasig Hope Medical Center na dating Child's Hope Hospital, yung hospital po ng mga bata. Pero hindi lang natatapos dyan mga kaparokya ang ginagawa ng butihing mayor dahil patuloy nitong minomonitor or chinecheck ang mga pampublikong hospital nito. Not only the Pasig City Child's Hope but also the Pasig City General Hospital para makasigurado or makasiguro na maayos at maging smooth ang lahat para sa ikagaganda at i-improve ng serbisyo ng mga hospital. Pakikipag-ugnayan mga kaparokya sa mga health expert, health sector ng lungsod ang susi ng butihing mayor. He listened first mga kaparokya sa mga expert kung ano ang suggestion, recommendations or opinions ng mga ito, bagay na isa sa magandang katangian ng tunay na leader. Marunong makinig, marunong siyang tumanggap ng kritisismo. Kung kaya paunti-unti nang naaabot ang layunin na mapaganda at maging perpekto or 100% ito. Alam nyo mga parokya, panalo dito ang kanyang constituent, ang mga Pasigueño dahil libre ang pagpapagamot at kung di ako nagkakamali, libre din po pati ang mga gamot sa pampublikong hospital
ng kanyang nasasakupan. And the good thing here, hindi pa nakukompromiso ang mga taxpayer ng mamamayan nito dahil hindi galing sa utang ang pondo para mapaganda at maiayos ito. Grabe, ito talaga ang masasabi nating public servant. Talagang tunay na serbisyo ang bigay sa tao. Ito yung hindi lang pumasok sa politika para magpabango ng pangalan, kundi talagang inaral at pinaghandaan nito ang paglilingkod para maibigay sa tao ang kailangan ng mga ito. Kaya the best talaga para sa lahat po ng politician ngayon ang butihing mayor na si Mayor Vico Sotto. Kaya sana magtulong-tulong tayo mga kaparokya, magtulong-tulong po ang mga tao na sumusuporta na hikayatin ito tumakbo bilang Pangulo once na pwede na po ito. Kayo mga parokya, handa ba kayong suportahan si Mayor Vico Sotto kapag eligible na ito to run in presidency? Disclaimer lang po mga kaparokya, in 2028, hindi pa po siya pwedeng tumakbo dahil he is turning 38 or 39 years old by that time. Kumbaga malayo pa sa katotohanan, pero suportado pa din ba ninyo ito if ever tumakbo sa pagkapangulo in 2034? Magtulungan po tayo mga kaparokya at sana po maging pangulo po si Mayor Vico Sotto dahil tingin ko po siya po ang mas karapat dapat na maging pangulo sa ating bansa. So hanggang dito lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.